ay magsiluhod para sa ating mahal na Apo. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, kung madarama lamang ng bawat isa. Sino nga ang sigla? Sino ang ligaya? Sino ang lakas? Sino ang kalasag? Walang dilit iba, kundi siyang may lakas at kapangyarihan para gawin niya ang lahat para sa kanyang mga anak. Halina kayo, mga minamahal ko, namnamin ang aking tinuran. Doon sa puso niyo'y damhin kung paano ang Ama sa inyo'y nagmamahal. Habang ako po ay paakyat sa dakong ito, nangungusap ang Espiritu. Anak, sulong pagmasdan mo ang mga nanguluntoy na atlantang bulaklak na yan. Bumunot ka eka ng isa. Bumunot po ako. Ilan sila? 6 sa isang tangkay. Kung ang isang tangkay ng bulaklak, nagagawa kong pasibulin kung ilan ang gusto kong bulaklak na ibigay. Sa isang katauhan, anak, maibibigay ko rin kung ano ang gusto kong ipagkaloob kanino man. Buhay bang Ama? At tulad ng bulaklak, nakapaglanta na, yung buyo ko na sila. Nangalalagas, nalalaglag ang mga petas. Ganyan din, anak. Ang mga anak na dapat ay sa akin ay sumambang tapat. Yumukod ka habang tumatanda ka. Igalang mo na ako at hanapin mo, anak ko. Bago mga lagas ang nasa sa iyong lakas, liwanag, pandinig, panlasa, pangnamnam, at paggalaw. Kaya't kung papaano ako'y bumuhay, kaya ko rin muling buhayin ang sino mang namatay. Sapagat ang sino mang namatay ay ako pa rin ang may-ari ng kanino mang buhay. Kaya't ang sino mang sa akin kumilala, tatanggapin nila ang aking grasyang buhay na walang hanggan. Buhay bang Ama? At kung inyong pagninilayan ng uri ng mga bulaklak ay iba-iba, subalit bulaklak pa rin ang tawag sa kanila. Walang naibang tawag, bulaklak pa rin. Ganyan din ang buhay. Bilang tao, bilang pagkatao, bilang katauhan, anuman ang kinamtan ng bawat isa, anuman ang narating, anuman ang naabot, saan ka man dako pumaroon at pumariyan, tao ka pa rin. Magbabalik ka pa rin sa alabok. Kung saan ka nagmula, yaon ang iyong babalikan. Nawa naman ang bumalik sa Ama, yaong tunay na espiritong mula sa Kanya. At kaya pinaghahanda ang mga anak niya, yaon nga ang kaluluwang nililigtas niya. Kaya halina mga mahal ko, maglilay, magbulay, magtanto kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Buhay po bang Ama? Ayon kay Isaias, sinabi ni Yahweh, ako ang nagbibigay ng inyong lakas.
Bakit ka matatakot sa kapwa mo tao? Mamamatay rin silang tulad ng damo. Bakit mo nilimot itong si Yahweh na lumikha sa iyo? Siya na nagladlad nitong kalangitang lumikha ng mundo at lumikha ng mundo. Bakit sa maghapoy palagi kang takot sa nang aalipin? Dahil ba sa sila ay galit sa iyo? Gusto kang lipulin? Ang galit nila'y huwag mong pansinin. Di na magtatagal at ang mga bihag ay palalayain. Mabubuhay sila ng matagal at hindi magkukulang sa pagkain. Ako nga si Yahweh, ang Panginoon mong sa iyo'y lumalang. Aking hinahalo ang pusod ng dagat, kaya umiingay. Naunawaan niyo na po ba? Na mayroong pinakapusod ang dagat at yun ang may gravite na tinatawag gravity na hindi kayang arukin, tarukin ng sinuman. Kaya't napapabulubok ang tawag, napapaindayog ang dagat, napapapatag kung nais patagin ng Ama ang lahat. Sa makatwid, kung ang dagat ay kaya niyang pagalawin, patagin, gayon din ang buhay ng tao. Sapagkat ang dagat ay may buhay. At walang lumikha niyan at walang lilikha niyan maliban siya. Mga mahal, nawa, mawawaan ang aking tinuran. Ano't katatakutan mo nga ang bukas mo? Kung kilala mo't damang-dama ang iyong Ama, ang lahat ay batid mong siya, ang nangunguna sa lahat ng kapangyarihang magbigay liwanag, magbigay hangin, magbigay ulan, magbigay ng kulog, magbigay ng kidlat, magbigay ng lakas, ng anuman na tunay na mabuti at kabutihan. Halina mga mahal ko, tantuin ang tinuran ko. Doon sa puso't isipan nyo, may kintal maitatak ang Ama, maghahari sa inyo ang tapang at buhay na inyong taglay ay di ninyo katatakutang ilaban. Sa bawat araw, lalaban kayo't sasabihin ninyo, ang Ama ko ay buhay, ang Diyos ko'y buhay, siya ang tanging may alam sa aking buhay na taglay. Sumain nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya nga, nang dahil siya ang laman ng isip mo, nang dahil siya ang nararamdaman mo, ang mga dinadala mo'y hindi mo napapansin, gumagaan, nakakalagan ka, nawawala na parang bigla ito, yaon pala'y siyang kasama mong nagdala, sapagkat ikaw ay mahal na mahal niya. Buhay ba ang Ama? Kaya't paghiga mo, hindi mahahalata sa'yo, hindi mababanaag sa'yo ang mga tinataglay mong dinadala sa buhay mo, sapagkat wala ngang mababanaag sa'yo kundi kapayapaan at ang kasiglahang lumaban sa bawat araw. Kaya naman, kahit ano ang kaharap mo sa dulangan, masarap mong ninanamnam at nabubusog ang iyong tiyan. Kahit ano ang sa'yo'y ginagawa, hindi ka napapagalang katawan sapagkat ang hirap ay di bumubukol, ngunit ang buntong hininga at sama ng loob nagbibigay bukol sa lalamunan. Dahil ikaw ay namimikilan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkaramaniyahanan. 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 Buhay bang Ama? Kaya't ang wika nga niya, dakilang Yahweh ang aking pangalan. Itinuro ko na upang malaman mo ang aking salita. At sa aking palad kita kinalinga. Akong nagladlad nitong kalangitan, pati tibayin ko ng buong daigdig, ako ang naglagay. Sabi ko sa Jerusalem, ikaw ang bayan ko na aking tinirang. Batid nyo ang mga ninuno nyo ay mahal na mahal.
Tulad ng pinagturanang si Abraham, na hanggang kaapu-apuhan mo, Abraham, hanggang salinlahi mo, aking pagpapalain at gagabayan ng aking espiritu ang sinumang sa akin gumalang at ako'y kilalanin. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, nais ipabatid sa inyo ang winika kay Isaac, alang-alang sa iyong amang si Abraham. Ang aking pangako sa kanya'y aking tutuparin. Buhay bang Ama? Sa makatwid, hindi nakalilimot ang Ama. Walang pagkalimot at hindi siya ulyanin tulad ng tao. Kasasabi lang ngayon, sasabihin niya, nalimutan ko. Ngunit ang Ama, taon man ang binilang, walang pagkalimot sa kanyang salita. Ito'y nabubuhay sa mga taong anak niyang kumikilala sa kanyang gawa, na nagsasabuhay ng kanyang mga aral. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya nga, humihina ba ang iyong pag-asa? Manalangin ka. Dumulog ka sa Ama at titigibin ka niya ng lakas at pag-asa. Nanghihina ba ang iyong kalooban? Bakit? Sa anong dahilan at bakit nga ikay nanghihina? Kilala mo ba ang Ama mo? Kay tapang kaya niya, kay lakas kaya niya, makapangyarihan siya, walang makatututol sa kanya kahit na sino pa. Kaya't isang daing mo, katapat ay gawin ito at magagawa niyang ibigay sa iyo lahat ng marapat sa buhay mo. Halina mga mahal ko, pakatandaan ninyo, hindi siya langgam na nangangagat para masaktan ka. Hindi siya langaw na aali-aligid sa iyo para dapuan ka at magkabakterya. Lalong hindi siya lamok para umugong-ugong sa iyong tenga at di ka patulugin. Kundi siya ay totoo, tapat at marapat, na kung ikay may alalahanin, papayapain kang tuwiran. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Kaya, mahirap ka ba? Sa kabila ng hirap mo'y patag ang loob mo? Sa bawat araw ay umaasa ka't gumagalaw ang katawan mo? Sinasabi mong, Ama, ikaw ang ligaya at pag-asa ng buhay ko. Patutupad niya ito sa iyo, yamang tapat na anak niya. Sumainyo ang kapayapaan, kaya't ang kailangan lamang tao, pakikipagtotohanan sa kanya, sa pagkilala at paggalang, bilang tunay na magulang at Diyos ng kalahatan. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Bilang pagkatao na walang karunungan at kaalaman, kundi umaasa sa talino at karunungan ng Amang Mahal, siya rin ang nagbabaybay at siya ang nagbubukas kung ano ang marapat mong basahin sa lahat. Nabibigyan niyang kaukulang pahayag upang ito'y mawawaan at matimo sa diwa. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Kanino ka dapat umasa? Ayon sa Eklesiastiko, matibay ang pag-asa ng mga may takot sa Panginoon, sapagkat ang pananampalataya nila ay may makapangyarihang magligtas sa kanila. Ang may takot sa Panginoon ay gumagawa ng marapat, tinutupad ang dapat, at sumusunod sa may likha ng buhay niya. Kaya't kung tuwirang kinikilala mo ang Panginoon, ito'y iyong iniibig. Mamahalin mo siya, iaangkop mo siya, damdamin mo, at mararamdaman mo siya. Kaya't kung paano mo siya dinadama, may tuturo niya sa iyo ang marapat sa buhay mo. Sapagkat wala nang ibang katuruang mabuti, maliban ang aral niya. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam. Nekkarameneyahanam. Nekkarameneyahanam.
ang may pandinig, muli nakarinig. Ang mga umiibig sa Panginoon ay di nawawaglit sa kanyang paningin. Lagi niyang pinagsasanggalang, sila ay inaalalayan. Sa makatwid, kung papaano ka umaalala sa kanya, sa tuwin ay naaalala niya ang pangako sa ninuno mong si Abraham, sapagkat kailanman ay di nawawaglit sa kanyang pananawang sinuman, kaya't kilalang-kilala niya ang mga anak niyang tapat at nasusuri niya ang mga kalooban ng nasisipayo, kaya't kanyang inaaliw at inaalis ang lumbay. Mahal na mahal ko kayo. Halina mga mahal ko, tigibin ang galak ang puso nyo. Yamang amang tinatawag nyo ay buhay na buhay sa inyo. Magtiwala kayong may magagawa ito. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay nga ba ang Ama? Marami ang kung minsan sa panaginip lang ay nababalisa. Kinatatakutan ng panaginip nila parang multong nagdudulot sa kanila ng pagkabalisa. Samantalang wala namang multo. Kung may takot ka sa Ama, ang multo ng tao'y sarili niya. Tinatakot niya yung buhay niya. Samantalang ang Ama ang nagpapasigla, bakit ang mga lalahanin niya'y multong nagpapagalit sa kanya, multong nagbibigay ng kahinaan sa pag-asa niya? Mga mahal, ang katotohanan, kung ang Ama o sa pamamagitan ng kanyang ginamit na anak, ang siyang sa inyo'y nangusap at sa inyo'y nakipagniig sa panaginip, maniwala kayo, sapagkat hindi nyo nga siya makakanig at makakausap ng personal, kaya't idadaan sa panaginip tulad ng panahon ni Maria, ni Jose, idinaan sa panaginip upang mapabatid ang marapat sa kanila. Kaya ikaw ba'y anak ng Ama? Napanaginip mo bang sinasabi niya sa'yo, ako anak ay buhay. Naririto ako sa'yo at ako'y kapiling mo. Segundo man ang buhay mo'y batid ko kung ano ang marapat sa iyo. Kaya't kung pananaginipin mo ay ang ako ay lakas mo, sa tuwin ay mananahan, ako sa bisig mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Katotohanan ang tinuturan ko, ang lakas mo at buhay ay ang Diyos Ama. Buhay po ba ang Ama? Kaya nga, kung papaano ang istorya ng buhay ng tao ay maitatala ng bawat nagnanasang itala ang buhay niya. Lalo't higit na ang Ama, ang buhay ng bawat isa'y nakatala lahat sa Kanya. Kaya, may lilihim ka ba sa Kanya? Wala. Magtapat kang anak niya at tapatan mong sabihin sa Kanya, Diyos ko at Ama ko, ako'y walang magagawa. Lahat ng paraan ay nagawa ko na sa pagkakaalam ko. Ngunit ikaw, batid ko, walang hindi ka magagawa, sapagkat ang imposible sa tao ay posible mong ginagawa. Halina kayo, mga minamahal ko, sa tuwin ay alalahanin nyo, posibleng gawin ng Ama ang lahat ng dapat sa buhay nyo. Sumayin nyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nektarameneyahan, nektarameneyahan, nektarameneyahan. Buhay ba ang Ama? Palipat-lipat lamang. Ng daan, ng tulay. Tama po ba? Parang sa buhay ng tao, may naging anghel ka ba ngayon? Ngunit tinakda ng Ama ang hangganan ay gayon lamang.
parang daan, may lilipat na naman, sa kabilang daan ka naman dadaan, ganun din ang anghel mo. Sa kabila namang katauhan, siya'y gagamitin sa'yo. Kaya't umasa ka ba sa Ama at hindi dun sa kapwa mo? Sigurado, lagi siyang may anghel sa'yo. Sapagkat siya ang anghel mong totoo. Kaya't alam niya kung sino ang lapat sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Katulad ng panahon ni Tobit, ang ginamit sa kanya ng Ama, si Arkanghel Rafael. Panahon ni Satanas, ang ginamit sa kanya, si Arkanghel Miguel. Panahon ni Maria, tingnan ninyo kung anong anghel ang sa kanya. May binaybaybat, may sinabi doong pangalan. Subalit, magbukas kayo sa mga ninuno nyo sa unang tipan. May ginamit na si Gabriel Arkanghel. Mga mahal, ang mga anghel ay binigyang pangalan ng Ama. Kaya't kung ngayon, huwag kang magtaka kung may pangalan din ang mga anghel mo. Sapagkat ang Ama ay buhay at ang Ama'y buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya ang tunay na anghel mabuti. Maganda ang kalooban. Tapat na nagmamahal sa Ama. Kaya sa kapwa niya'y tapat din siya. At kapag nagkapanagpo ang tapat at kapwa totoo, sigurado magkaisa ito. Subalit, ang hindi totoo at hindi totoo na kapwa niya makikisama sa tapat at hindi tapat, kailanman hindi magtatamang ganap. Buhay ba ang Ama? Mamahal! Kayo ba ay ganap? Kayo ba ay tapat? Sigurado, may kalapat din kayo. Kayo ba ay huwad? Mapagpaimbabaw? Sigurado, may kalapat din kayo. Lahat may kalapat yan, sapagkat ang palad ay magkalapat. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumayin nyo ang kapayapaan. Pagharian kayong tuwiran. Ganang pagkatao'y di masasambit ang niluwal. Subalit ganang din nyo na sila yan. May narinig ang may pandinig. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. May ginamit ba sa'yo ang kapwa mo? Ay binahagi sa'yo ng Ama? At nang ika'y nakatighaw, ginamit ka rin ng Ama para sa kapwa mo? Sa makatwid, daan-daan lamang yan ang panahon. Parang gulong. Ngayon nasa ilalim ka. Asahan mo bukas, mapapaibabaw ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At kung ano naman ang ginawa ng kapwa mo sa panahon mong ika'y wala, huwag mong kaliligtaan ang Ama mo ang nagbigay nito. Kaya't kung paano mo gagantihan ang Ama mo, hindi mo maaaring ibalik sa Kanya at iitsa mo. Sasabihin mo, oh, eto yung ginawa mo sa akin, babalik ko na. Hindi. Kaya ikaw din ay magiging dahilan para magamit ka ng Ama na maging anghel mo rin ang sarili mo para naman sa kapwa mo. Kaya't matutupad ang sinabi ng Ama. Ang buhay dito sa lupa, pamamara at kaparaanan ko ang mangingibabaw sa totoo. Ngunit sa nagpapakatotoong pagkatao at sinasabi kanila ang lakas nila at kapangyarihan, daratalang takda aking ipapahiya. Kaya mga mahal, mas mainam na ang Amang pangunahin kaysa sarili mong galing. Sumayin nyo ang kapayapaan, magpakailanman. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, hambing sa paghahasik, pagtatanim, pagpupunla. Nagtanim ka ngayon, sa panahon ay dapat ang aanihin ay mani. Ngunit sa panahon na dapat ay magtanim kay palay, palay ang itatanim mo. Sa makatwid, sa tao, sa buhay ng tao. Ngayon, nagtanim ka ng masama. Kung kinakailangang magbago ka na para makita mo ang katotohanan, itanim mo na may mabuti, nang maiba't mabago naman ang panlasa mo. Kaya noong hindi mo kilala ang Ama, iba ang pananaw mo at pangangatwiran mo. Subalit nang baguhin ka ng Ama at kinilala mo siya, na bago rin ang pandamat kaisipan mo. Natupad ang salita,
walang lumapit sa Ama na di siyang nanguna at pinagharian ang mga anak niyang tapat sa Kanya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nektarameneyahana, nektarameneyahana, nektarameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Ayon po sa pahayag ng Espiritu sa aking katauhan ay, ang salita daw po niya ay walang katapusan. Bumabalong, hindi siya matitigangan. Kaya't habang hinahanap ang kanyang karunungan, matututunan mong lubusan. At habang ikaw ay napapalungi sa sanlibutan, kapahamakan ang iyong tinutunguhan. Kaya naman, ikaw na nakakilala at tinanggap mo na ang Ama sa buhay mo, wala kang mimithin kundi matuto sa kanyang karunungan upang lalo mo siyang makilala at madama mong tuwiran. Kaya't nang makilala mo siya at nadama, sinuri mo ang sarili mo, alin ang mas mahalaga at alin ang mas mainam, noong hindi mo siya nararamdaman o nang naramdaman mo. Kaya kung tunay kang matalino, hindi mo namimithiing mawalay pa sa kanya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, sapagkat walang ibang kasiglahan, walang ibang lakas, walang ibang kagalakan, walang ibang kapayapaan, hindi bagay, hindi salapi, hindi pagkain, hindi ginto na kumikinang sa mata ng tao, kundi ang tunay na Diyos, ang bukal ng habang, bukal ng awa, tapat na magmahal, totoo sa pagbibigay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Yamang na ituran mo, Ama, ang nalathala mong kataga sa iyong mga anak na tinipon sa iyong dambana, at tuwiran mong sa kanila'y hinayag at niyulat. Mawawaan-awa nilang ganap ang sa iyo'y kaukulan, upang ganap silang magliwanag sa katotohanan, at matanggap nila sa iyong katotohanan marami ang pagbabagong buhay. Yan, Ama ko, ang nasa mo. Yaon naman ang ginampanan ko bilang espiritu. Kaya't kung papaano tumalima ako't sinunod kita, ang samo ko sa iyo, aking Ama, ikaw nang manguna sa kanila. Ang tapat ay aliwin mo at pasiglahin mo pang ganap, at ang di pa sa iyo nakakakilala, itakda mo na, Ama, ang madama ka. Sa gayon, mararagdagan ang magpupuri sa iyo, at tuwirang mapapatotohanan ang pinaghandaang silid na sisidlan mo ay patuloy na hinahanap ang tatahan. Nekaramaniyahana, nekaramaniyahana, nekaramaniyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kapag nag-aaral ka at mahina ang loob mo at hindi ka sigurado sa isasagot mo, takot na takot kang tumindig at magsabi ng tinanong ng teacher mo kung ano ang sagot doon. Nag-aalinlangan ka sapagkat hindi ka sigurado sa sagot mo. Ngunit kapag sigurado ka, matibay kang tatayo at sasabihin mo, Ma'am or Sir, ito po. At dahil alam mong tama, hindi man sumagot ang teacher mo, correct. Kampante ka. Hindi ka nag-aalala na baka ikay napahiya. Subalit, kapag ikay nagdudunong-dunungan at nagmamagaling lamang, pag sinabi sa'yo ng teacher mo, mali! Sabi mo, ang Ama'y hindi gayon. Tama at mali ang sagot mo o tugon mo na pagpaparayaan niya sapagkat alam niyang hindi lahat alam ng tao ang kanyang karunungan. Kaya nga patuloy niyang tinuturuan. Kaya naman ang nagpapaturo sa kanya, natututong tulad ng taong mag-aaral na kapag gustong makapagtapos, nagsusumikap na pumasok.
Buhay na buhay ang Ama. Sapagkat ang Ama ay buhay. Halina kayo mga mahal ko. Namnamin ang siya'y totoo, tapat, kanino man. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong. Wala kayong itatanong. Hindi kayo magtatanong. Ako magtatanong. Masaya ba ang puso nyo ngayong oras na ito? Kung masaya ang puso nyo sa oras na ito'y nakaaliw ang Ama sa inyo. Ngunit kung di nyo nadama ang kaaliwan at pagmamahal, wala kayong pandama sa Kanya. Magandang gabi, sabi ng tao. Ngunit sa kapatiran, magandang umaga sa gabi. Ito, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Masaya po ba ang buhay? Sabi nga ni Berhel, kagalakan ko po kahit hindi ako nag-aral. Kaya ako po ay mapabilang sa mga nag-aral na magbabahagi. Tunay, pinakikita lamang ng Ama. Anak, sa palagay ba ng kapwa mo'y mangmang ka, ngunit ika'y sumasa akin? Mahahayag ang aking katalinuhan at masisindak, magigitla pa sila sa iyong iluluwan, sapagkat di nila maarok, sapagkat di katulad ng talinong panlupa ang talino ko. Kaya't ang sino mang sa akin ay totoo, mawawawaan ang sasambitin mo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sapagkat hindi ka paparoon bilang magtuturong guro katulad nila, kundi kay paparoon ang ibabahagi mo ay ang espiritual na pamumuhay at espiritual na karunungan. Kaya't ang tatanggap sa espiritu ko, ikilalanin ang salita mo. Buhay bang Ama? Pawang katotohanan, mga minamahal. Bakit kapwa mga lingkod nagsasabing, lingkod ako ng Diyos, naglilingkod ako sa Diyos, pero hindi magkapaniwalaan kapwa? Hindi magkatanggapan ng mabuti sa kalooban, pareha silang nagpapagaling at nagpapataasan. Masasabi mo bang lingkod nga sila ng Diyos? Tandaan po ninyo, ang sino mang totoo at tapat na lingkod, hindi siya natatakot na baka malamangan siya, sapagkat walang manlalamang kahit isa sa kanila dahil totoo sila sa Ama. At di sila mandidihado kahit kanino, sapagkat sila'y totoo. Ngunit kung hindi ka paganap at totoo nga sa Kanyang Espiritu, may takot kang baka agawan ka, may takot kang baka mawalan ka, may takot kang baka umalis na lahat sila sa'yo. Sino ba naghahatid, nagbabahagi sa mga paglilingkuran mo? Ikaw ba? Hindi. Kaya dahil ang Ama mo ang nagsusugo, dahil ang Ama mo ang nagbibigay, dahil ang Ama mo ang nagparti sa buhay mo, sa ilang partisyon ng buhay ng tao, kung ilan ang napa sa iyo, kung ilan ang binigay niya, pasalamatan mo. Ang Ama rin ang mangunguna, hindi ang kung sinong sarili mo. Kaya naman, kung kapwa magkaisa nga, tapat ang layunin, totoo ang hangarin na ang kaligtasan lamang ng kaluluwa at pagpapakabuti sa Ama ang ginagawa, sino man siya, ano man ang relihiyon niya, magkakaisa kayo, sapagkat parehas kayong tapat sa Ama mo. Ama ninyong dalawa, Ama ng lahat. Kaya't hindi kayo mag-iisip at di kayo magkakasala sa bawat isa na sasabihin nyo, baka umalis sila sa akin. Sapagkat kung tapat ka, totoo, ang Ama mo ang magpapanahan sa mga tapat ding tulad mo. At yung hindi totoong tulad ang katapatan ng sa Kanya, sadyang iiwanan ka dahil hindi nila mawawaan ang ginagawa mong katotohanan. Kaya't ang may katotohanan at nasa katotohanan, kapwa nagkakaisa at nag-uunawaan, sapagkat di man sila mag-usap sa bawat isa, titig lamang nagkakaintindihan. Mga mahal, yan ang pawang katotohanan. Kaya't paano magtatama yung isang may sama ng loob at yung isa'y natutuwa? Kahit kailan na hindi magpapanagpo. Kaya upang magkasundot magkaisa, parehas na may galak ang puso. Yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Kaya nga, nasa totoo at katotohanan ba kayo? Gawin niyong marangal sa puso niyo'y Ama. Huwag ang sarili niyong dangal at parangal.
sapagkat ang Ama ang magbibigay ng lahat at pawang katotohanan sa inyong ganap na pag-ibig, liwanag, katapatan, lakas, sigla, kalusugan, kagalingan ng kaluluwa at katawan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Isang araw may nakausap po ako. Ang sabi niya ay, kami po ay ganito, 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 hindi po kami tinatanggap ni ganito, ganito, ganito. Oh, bakit kailangan yun? Kung tunay tayo sa Panginoon at kung talagang iisa tayong pinagmulan, magkaiba man tayo ng ginagampanan, magkaiba man tayo ng mga pinaglilingkuran na kapwa-tao, ngunit ang ating tunay na pinaglilingkuran ay isa lamang, eh magkakaisa pa rin tayo. Kaya hindi tayo dapat at marapat na magpaligsahan ng galing at magsiraan. Kaya nakakapagtaka po katulad nung isang nagbahagi sa akin. Ang sabi niya abay, sinasagot ko po talaga. Sabi po niya yun ang mga apo-apo kunching ninyo. Lahat naman ka ng pasyente doon ay namatay Sabi daw, wag po kayong makipaglaban. Pabayaan niyo po sila. Sapagkat kung ano naman po yung kanyang sinasabi, babalandra din sa kanya alam niyo po ba? Nasaktan ba ako doon? Nagalit ba ako doon? Nagtampo ba ako doon? Hindi po. Naawa ako. Bakit po? Anong dapat mong ikagalit sa ganong bibig? Anong dapat mong ikagalit sa taong ganong magsalita? Dapat po kaawaan siya. Sapagkat kung alam niya sinasabi niya, hindi siya magsasalita ng gayon. Sa makatwid po pala, kayo ay mamamatay. Tama lang po, mamatay ang inyong damdaming pagkatao. Subalit mabubuhay ang damdamin nyo mula kay Kristo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, nakakatuwa. Doon pinakita ng Ama, sabi nga po, sa oras na ito, kung nagsisinungaling sa inyo na nagkukunwaring walang sama ng loob, pero meron, sino pong nakakasuri? Sinong masigit na nakababatid, malinlang kuman kayo't mapapaniwalang ako hindi nagtampo, nagdamdam? Hindi po ba sarili ko? Ngunit, sabi nga po, doon mo masusuri ang sarili mo na, ba't nga ba hindi ka nagalit? Ba't nga ba hindi ka nagsalita ng kung ano-ano't laban sa Kanya? Yun ang patotoo. Kung nasa iyo ang liwanag, papatayin ang dilim nito. Kung nasa iyo ang liwanag, ang kapwa mo na didimlan, ay di mo papapasukin at papaghahariin. Sapagkat, hindi siya dapat mangibabaw sa iyo upang ang dilim niya'y agawin ang liwanag na nasa sa iyo. Kundi, kung maari, siya ang magliwanag upang mabahagi mo sa kanyang liwanag mo. At kung ayaw niyang tanggapin, wala sa iyong kasalanan. Nasa kanya nang umaayaw. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At yan po ang sa tuwin ay tinuturo sa inyo, mga kapatirang Divine Mercy. Bagamat wala tayong talaan na katulad ng iba na kilalang kilala, sila na yung miat miyay nandoon. Sapagkat itong gawain ito, wala pong rehistro kayo na bawat isa sa inyo ay pipirma pa kayo. At para patutuong kayo ay kasapi na, meron kayong mga pinilapan.
Hindi. Aanin ko po iyan. Sapagkat kung kaya kayo naririto para hanapin nyo ang Diyos at madama nyo, siya po ang magliligtas sa inyo, hindi yung pinirmahan ninyo, hindi yung attendance ninyo ang hahanapin, kundi ang puso ninyo. Kaya, ang gawain ito, walang susuriin kahit ano ka, kahit sino ka pa, kahit ano pa ang pinagmulan mo, kundi kung naririto kayo, salamat. Kung nakarinig kayo, salamat. Kung ayaw mo'y huwag. Ngunit walang pipilitin. Tama po ba? Ngayon, kung tunay kang nasa liwanag, ang bawat ginagawa mo'y susuriin mo. Hindi mo ba kinatatakutan ng Diyos na pinaglilingkuran mo kung dinadaya mo siya? Yun lang. Simple lang po. Hindi ka ba natatakot sa Diyos mo na tinatawagan mo, na alam mo makapangyarihan at kilala ka niya? Ba't mo dadayain? Bakit mo lilinlangin? Madadaya mo ba siya? Malilinlang mo ba siya? Hindi. Kahit kailan ay hindi. Kaya, hindi kayo dapat persahin na sabihin, "Hoy, bakit araw ng gawain ay wala ka? Bakit hindi ka nagtungo?" Wala naman po kayong covenant dito, di ba? Wala kayong tinanguan kay Apo Kunching, di ba? Sa Diyos kayo dapat mangako at sumumpa, di po ba? At sa Diyos kayo dapat magpakita ng mabuti, huwag kay Kunching. Sapagkat bilang Kunching wala pong magagawa sa inyo. Ngunit bilang binigyang karapatan sa karampot na bahagi lamang, ako po'y nakatindig sa inyong harapan para ibigay ko ang libreng binigay, ipamahagi ko ng libre. Subalit, kailanman walang persahan sa pilitan. Ang gumusto'y gumusto, ang umayaw ay ayaw. Di bahala po ang tao. Ang Diyos ang may nandyan. Kahit na sino pa, kahit ilan pa, kahit kailan pa, kaya kong paglingkuran siya, sapagkat siya naman ang pinaglilingkuran ko. At di mapaglilingkuran kung hindi kayo ang gagawaran. Kaya naman, upang maging makatotohanan ang paglilingkod at maging tapat ka sa Kanya, gawin mong tapat din ang puso mo sa paglilingkod at paghandog. Nang sa gayon, mapatunayan mo ang Diyos mong pinaglilingkuran ay tapat din sa iyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, ano ang ibigituran? Kapag mayroon po kayong naririnig na salita ng kapwa nyo, ba't teka pumupunta ka doon? Katulad nung nagsalita. Punta ka na ng punta doon. Konching nga po, konching na ya po, konching. Nakakatuwa po, ano? Nadadamay ang pangalan. Sinasambit-biyat miya pangalan. Apo, konching, apo, konching. Ano ba hekang mapapala mo doon? Ano ba hekang nagagawa mo doon? Ano bang gagawin mo doon? Nakakatuwa po, ano? Kung susuriin ng tao, ba't kaya niya nasabi yun? Ba't kaya sinabi niya yun? Totoo bang kilala niya ang Diyos niya? Kung tunay niyang kilala, ang tinatawagan niyang Diyos na nagpahiram ng buhay niya, dapat alam niyang salita niya. Kaya hindi siya hahamak ng kapwa niya at di siya magpaparatang sa kapwa niya. Maliwanag ang katotohanan, kapag ang tao'y nanghuhusga, naninira ng kapwa niya, nagsasalita ng di tama, hindi siya totoo sa Diyos niya. Sapagkat ang Diyos ay totoo at tapat kahit kanino. Kaya't kapag ang tao'y gayon ng pag-uugali, nakakatuwa siya. Hindi siya nakakagalit, nakakaawa siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pawang katotohanan. Bakit kayo magpuputok ang butsi sa mga gayong kaklasing tao? Maliwanag ang katotohanan, walang-wala pa siyang alam. Sapagkat kung may alam siya, hindi siya magtuturan ng di mainam. Sapagkat ang ituturan niya ay tunay na nakakalugod sa pandinig ng Ama. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga anak na minamahal. Nang dakilang lumalang ng langit at lupa at ng inyong lupang katawan. Paghahari walang hanggan, pagmamahal walang kamatayan. Damhin ninyo sa kalooban, mararamdaman nyo, hindi kailanman nakalimot kanino man. Ang nakakatuwa pa, ang kapwa tagasunod nagpapalitan ng salita.
nagpapaligsahan, pinaglalaban nila ang kanilang pinuno,